Sa ibang balita, umaaray na ang mga nasa sektor ng transportasyon sa patuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo, lalo pa sa gitna ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Binawi na kasi ni US President Donald Trump ang ceasefire agreement sa pagitan nito at ng Iran, dahilan para maapektuhan muli ang pandaigdigang supply ng langis. Ang mga transportation agencies, pinag-aaralan na mga maaaring maging hakbang upang matulungan ang mga Pilipino sa pagharap sa krisis. Narito ang balita. Hindi pa man nag-iisang buwan mula nang magkasundo ang Iran at Estados Unidos para sa pagtataguyod ng kapayapaan sa Middle East matapos ang ilang buwan ng tensyon, inanunsyo ni US President Donald Trump noong nakaraang linggo ang pagtatapos ng ceasefire sa pagitan ng magkabilang panig. Kasunod ito ng panibagong military strikes ng US sa Iran at pagbawi sa lisensya nitong makapagbenta ng langis bilang tugon sa pag-atake ng Iran sa 3 tankers ng Amerika. Ang muling pag-init ng tensyon sa Middle East, inaasahang malaki ang magiging epekto sa Pilipinas, lalo na pagdating sa supply ng langis. Kabilang kasi sa apektado ng girian, ang Strait of Hormuz na itinuturing na pinaka-importanteng ruta para sa oil export mula sa gitnang silangan. Dahil dito, inaasahan ang muling pagtaas ng petrolyo sa bansa na nagsimula ng maramdaman sa 2 pesos hanggang 4 pesos na dagdag singil sa kada litro ng petrolyo ngayong linggo. Kaugnay nito, pinaghahandaan at pinag-aaralan na ngayon ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga magiging hakbang na tutugon sa posibleng panibagong krisis sa presyo ng petrolyo sa bansa. Kabilang na dyan ang mga rekomendasyon para sa muling pagbibigay ng fuel subsidy, maging ang muling pagkonsidera sa petisyong taas pasahe. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, pag-aaralan na ng ahensya ang mga naging fare hike petitions sa mga jeep, bus, TNVS at point-to-point buses. At kasunod ng inaprubahang wage hike sa Metro Manila, mas malaki na raw ang posibilidad na maaprubahan ang 1 pesos na taas pasahe sa unang 5 kilometro. Aniya pa, sakaling maaprubahan ang dagdag pasahe, irerekomenda nila na gawing nationwide ang implementasyon nito. Pagdating naman sa fuel subsidy, aminado si Mendoza na 93% na ng 2.5 million pesos na pondong nakalaan para dito ang naipamahagi na at wala nang mapagkukunan pa para sa programa mula sa alokasyon noong nakaraang taon. Ngunit siniguro niyang pag-aaralan na rin ng ahensya ang pagdadagdag ng pondo para sa pagpapalawak ng programa. Inaasahang isusumite ng LTFRB ang rekomendasyon sa DOTR ngayong araw. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.